Paano niyo ginawa ang magazine nitong buwan? Bakit ganito kababa ang datos? Ayaw na ba talaga nilang magtrabaho? Hindi naman. Ganyan talaga si Chairman. Noong nakaraang buwan, meron kaming ilang malalaking kliyente, di ba? Lahat dahil sa limitasyon sa oras. Nakaset na ito para sa buwang ito. Kaya ang datos na ito. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Sabihin ko sa'yo, kailangan mong ipasa ang datos para sa buwang ito. Kung hindi, sa Fashion Week ng Oktubre, buburahin ko ang buong team. Boss Chen, kalma ka muna. Yung datos noong nakaraang buwan, hindi naman gano'n ang kalala. Yung ginawa kong artikulo noong nakaraang buwan, tungkol sa disenyo ng alahas, ay lumagpas na sa pinakamataas na datos noong nakaraang quarter. Noong nakaraang quarter, ano nga ba ang silbi ng magandang artikulo? Ang gusto kong tingnan ay ang kabuwang datos. Pero sa totoo lang, mahirap din ang sitwasyon nyo. Sana ay magpatuloy tayo sa pagsisikap ngayong buwan. Tama. Magpatuloy sa pagsisikap. Yila the way. Sa aming magazine, may bagong kasamahan ngayong buwan. Lin B. Magandang araw sa lahat. Ako si Lin BB, ang bagong kasamahan. Sana'y matulungan niyo ako. BB. Sa hinaharap, sundin mo na lang ang mga utos ni Aileen. CJ, Jessie. Pumunta ka rito, Jessie. CJ. Ito ang mga dokumento ng kumpanya namin. At pati na rin ang mga mahahalagang proyekto na nakipagtulungan kami sa nakaraang 2 taon. Basahin mong mabuti ang proseso at mga patakaran sa trabaho. Sa pagtatrabaho sa Monocharm, magiging pagod ka talaga. Malaki ang trabaho. Kung gagawin mo ito, magsimula ka sa maliliit na bagay. Ang detalye ang nagsasabi ng tagumpay o kabiguan. Irene. Bago ako dumating, nagpakita na si Ginoong Chen sa akin ng mga dokumentong ito. Ang layunin ko dito ay matuto. Hindi ako nandito para mag-ayos ng mga bagay. At saka, sabi rin ni Ginoong Chen, na dapat akong gumawa ng makabuluhang trabaho. Talaga, napaka-ambisyoso. Kung ganon, handa na akong gumawa ng isang panayam sa taga-disenyo ng link. Bago ka umuwi mamaya, ibigay mo sa akin ang isang mungkahi. Link bahay. Eileen, nang dumating ako sa opisina kaninang umaga, may isang katrabaho na pinagawa na ako ng ang kanilang panukala. Ipapakita ko sa'yo. Mali ang direksyon ng panukala mo. Link disenyo ng bahay. Nanggaling sa disenyo ng tela. Dapat mong ituon ang pansin sa kung paano sila nagsimula mula sa wala, at hindi sa ibang bagay. Editor-in-Chief Aileen. Abala siya ngayon. At Aileen, siya yung kasamahan. Hindi si Wan Hao. Ikaw pala yun. Nakakatuwa ka naman. Hindi ka magtrabaho ng maayos. Palaging nakikisali sa akin sa mga proposal. Paano naman ito maituturing na nakikisali? Makatarungang kompetisyon ito. Sino mang makapasa ang proposal? Iyon ang may-ari ng nilalaman. Sa tingin ko, maganda ang proposal na ito. Walang kailangang baguhin. Tara na, North-North. Tara, pag-usapan natin ang susunod. Kagaya ng dati. Ay, noong nakaraan, pinasuri ko sa iyo yon. Ano na ang nakuha mong impormasyon? Si Lin BB. Anak siya ng chief designer ng NN. Lumaki siya sa ibang bansa. Lisir na direktang bachelor's at master's. Kakatapos lang mag-graduate noong nakaraang taon. Hula ko, tama nga ako. Hindi siya basta-basta. Dati kang ikaw. Monocharm. Biglang naging editor-in-chief. Pero si Chen Chen ay nag-isip na. Palaging mahirap para sa kanya ang tanggapin ang panghihikayat. At agad, malapit na ang inyong Fashion Week sa Oktubre. Kaya gusto niyang magpahinga muna. Anong nangyari? Sighing and complaining. At xiaoling. Bakit ka alis?
Ako ay 35 na taong gulang. Wala nang lakas para lumaban pa. Pero, matagal ka nang nagsumikap. Alam mo yan. Sa mga babae na hindi pa nag-aasawa at nagkaanak, ang pinakamataas na posisyon ay editor-in-chief. Nandito na ako ng 7 taon. Ngayon, ang antas ng trabaho dito, hindi ko na kayang tiisin. Nagpasya ang kumpanya. Napalitan ako ng mga mas bata. At mas masiglang tao. Noong mga panahong iyon, ibinigay ito sa akin ng aking superior. Noong panahong iyon, kasing edad kita. Dala ko ang kanyang mga inaasahan sa loob ng maraming taon. Ngunit, wala namang nagbago. At Xiaoling, kailangan mo akong suportahan. Inaasahan ko ang iyong pagtanggap sa kasiyahan. Ngayong taon ay ang 3 taong pagkakataon. Para sa halalan ng mga publisher. Kung magwawagi ako, sa cover ng Fashion Week sa Oktubre, makakamit ko na ang posisyon bilang unang babaeng publisher ng Monocharm. Ano ito? Tingnan mo. Alam kong kaya mo, Weiwei. Ano ito? Tingnan mo. Alam kong kaya mo. Weiwei. Ilan ito? Maraming magazine. Ang gustong makapanayam. Kung sakali, sa October Fashion Week ko, makukuha ang kanyang panayam. Kung ganon, ako, ang magiging unang babaeng publisher ng Monocharm. Hindi na ito malayo. Talaga namang nagbibigay ka sa akin ng problema. Ikaw ang magbabayad ng alak ngayong gabi. CJ, ilang beses. Ako ang magbabayad. Anong ginagawa mo? Ayos na. Akala mo ba hindi ako umiiral? Dapat kang bumalik at halikan si Xiaoyu mo. Sige na, sige na. Akin siya. Ay, nabanggit mo ang boyfriend mo. Hindi ba't ngayon ang anibersaryo ninyong dalawa? 2 taon na ba? Wala siya dito. Iniwan ka niya para sa mga social na okasyon. Ngayon ay nasa panahon siya ng pag-angat sa karera. Medyo abala talaga siya. Ikaw lang ang hindi abala. Siya ang abala. Huwag ka nang magbiro. Hintayin mo na matapos itong abala niya. Hindi pa naman huli ang usapan natin sa ilang araw. Ngayon, may bagong lead singer ang banda. Bagong lead singer. Ang gwapo, di ba? Anong sinasabi mo? Anyway, sa palagay ko, mas gwapo pa siya kaysa kay Xiaoyu sa inyo. Sige na. Hindi kayo lahat nasa iisang espasyo. Bakit parang hindi mo pa rin gusto? Matagal na tayong hindi nagkita. Ito si Li Jiehao, kaibigan. Yang Le, kakabalik lang mula sa ibang bansa. Pwede bang makuha ang contact number? May something ah. Hindi si Li Jiehao. Bakit ganyan ang mga kaibigan mo, hindi mapagkakatiwalaan? Paano mo masasabing hindi mapagkakatiwalaan? Ito ay charisma. Li Jiehao, bakit ganyan ang mga kaibigan mo, hindi mapagkakatiwalaan? Paano mo masasabing hindi mapagkakatiwalaan? Ito ay tinatawag na charisma. Kamusta? Ang pangalan ko ay Leo. Leo, hindi ka ba yan Le? Maaari mo namang tawaging Erin. Pakiusap. Totoo ang pangalan ko ay Erin. CJ, Eileen. Pwede bang kunin ang contact details mo? Huwag mong dalhin yung paraan mo sa panliligaw dito sa akin. Hindi ito epektibo. Sige na. Babawi na lang ako next time. Nakakainis na. Huwag mong i-hang up. Hello. Naintindihan ko na. Ibibigay ko na sa iyo agad.
Anong nangyari? Baby. Noong nakaraang buwan, ang financial report ng kumpanya. At pati na rin ang mga proyekto ng kumpanya. CJ, naiintindihan ko na. Ang baby ay ang pinakamahusay. Salamat, baby. Kaya ako. Pupunta ako sa banyo. Sige na. Sinasabi mo pang hindi maaasahan si Xiaoyu sa bahay namin. Eh ikaw, si Li Jiahao, gaano ka naman kaasahan? Bata pa. Hindi kayang humawak ng responsibilidad. Bakit mo naman nagustuhan si Xiaoyu? Mas matanda. At masyadong may amoy ama. Xiaoyu. Bakit ganyan ka uminom? Tayo na. Bumalik ka sa kama at matulog. Pupunta ako para maghanda ng honey water para sa'yo. Ay! Linlin, ang saya na nandito ka. Xiaoyu, bakit ang emosyonal mo ngayon? Isipin mo, tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, may isang mahinahon at mapag-arugang babae na nag-aalaga sa aking pang-araw-araw na buhay. Talagang nagpapasaya sa akin. Sige na. Matulog ka na. Babae, 22 taong gulang, designer. 2020-2022 sa edad na 22. Vivi, 27 taong gulang na babae. Magaling at may talento sa disenyo. Nakatapos ng master sa France sa edad na 20. Pagkatapos mag-graduate, pumasok sa luxury brand na Enen. Siya ang pinakabatang babaeng designer sa kasaysayan ng Enen. Mula 2018 hanggang 2023, mga pandaigdigang hit. Lahat ay mula sa kanya. Umalis siya sa Enel sa edad na 24. Simula noon, nawala siya sa industriya. Hanggang noong nakaraang taon, ang alamat na kilalang brand na landing ay dinisenyo niya. Siya ay si Weiwei. Malaki ang pagbabago ng estilo ng kanyang mga gawa. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang natatanging delikadong linya at gupit. At ang estilong pagpili ng tela. Tanging ang mga taong tunay na nakakakilala kay Vivi ang makakakita ng pagkakatulad sa kanila. Pero pagkatapos ng 24 na taon, si Vivi ay hindi na muling lumabas sa mata ng publiko. Hindi na tumanggap ng kahit anong panayam. Isang obra lang ang nalilikha bawat taon. Ngunit bawat obra ay maaaring magpabago ng mga hula ng mga pangunahing tatak at maging pamantayan sa pagsunod sa uso. Kaya't ito ang dahilan kung bakit sa mga nakaraang taon, ang malalaki at maliliit na mga magasin ay nagnanais na makapanayam ang taong ito. Basta't makagawa ng eksklusibong panayam, ito ay natatangi. Ito ang pinaka-otoridad sa industriya. Xiaoyu, gising ka na. Awayanan. Bakit ka natulog dito kagabi? Umalis ka na. Hahawakan kita papunta sa kama para matulog ulit. Hindi pwede. Hindi na maaga ang oras ngayon. Kailangan ko nang magmadali papuntang opisina. Malapit na ang linggo ng moda sa Oktubre. Marami pa akong mga bagay na hindi natatapos. Ay! Walang anuman. Tingnan mo. Napakahirap na ng pinagdadaanan mo. Walang masama sa magpahinga ng ilang araw. Hindi pwede. Ay! Kasalanan ko ito. Ako, hindi ko natugunan ang gusto mo, kaya't pinahirapan kita. Sisiguraduhin ko, tiyak na magsusumikap ako sa hinaharap, para mapaligaya ka ng maaga, na magkaroon ka ng buhay na walang alalahanin. Diba? Alam ko, gusto mong alagaan ako, pero, mas gusto kong bumalik sa pagiging isang ina sa bahay. Hindi ito ang aking pangarap sa buhay. Ang aking pangarap sa buhay ay makamit ang tagumpay sa aking karera. Sa industriya kung saan ako naroroon, ay magkaroon ng lugar. Suportahan kita. Kahit anong piliin mo, ako ay susuporta.
Basta masaya ka, ayos na ako. O CJ. Sige na. Ayoko nang magsalita pa. Aalis na ako sa trabaho. Lanan. CJ. Ay, ang ganda ng araw na ito. Oh, pakitingnan mo nga. Itong hikaw, kakasusuot ko lang. Hindi ko maipasok. CJ. Oh, tama nga. Kahapon ay araw ng dalawa tayo. Anibersaryo ng 2 taon. Nakalimutan kong ibigay sa'yo ang regalo na binili ko. Ibibigay ko na sa'yo ngayon. Ito, ang paborito mong brand, Xuyanli. Salamat sa'yo. Siayu. Kahapon. Ito ay para sa ating dalawa. Ikalawang anibersaryo natin. Nakalimutan kong ibigay sa iyo ang regalo. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Ito ay ang paborito mong brand na Xuyanli. Salamat sa iyo, Siayu. Sumama ka sa akin sandali. Okay. Ito ay ang fashion designer na si Weiwei at ang kanyang niche na brand ng damit na landing. Ang paraan para bumili ng kanilang mga damit ay kung makakasagot ka ng tama sa kanilang disenyo. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon lamang na hindi higit sa 1,000 tao sa buong mundo makasagot sa kanyang tanong. Kaya kailangan nating gawin ito. 1,000 bahagi. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Sa ilalim ng 1,000 tao, halos lahat ay mga nangungunang, mga avant-garde na designer ng damit. Kami ay isang maliit na patnugot lamang. Paano natin tunay na mauunawaan ang kanyang disenyo? Sa aking diksyonaryo, walang bagay na imposibleng mangyari. Binigyan niya tayo ng 5 pagkakataon. Kaya bago matapos ang araw na ito, bigyan mo ako ng 10 mungkahi. Ngunit narinig ko na, si Weiwei ay hindi kailanman lumalabas sa publiko at hindi tumatanggap ng anumang panayam mula sa media. Pati na si Chenje, hindi nakakuha ng panayam sa kanya. Bakit pa tayo magpapakahirap? Ako si Aileen. Huwag kailanman gumawa ng mga bagay na kayang gawin ng iba. Gumagawa lang ako ng mga eksklusibo. 8. Mayroon akong ilang mga mapagkukunan. Napawang mga nangungunang tatak ng damit sa buong mundo. Mga punong taga-disenyo. Bagamat hindi ito eksklusibo, mas mabuti pa ito kaysa sa eksklusibo. Tanging ang mga nangungunang 3 na magasin sa buong mundo ang may karapatang makapanayam sa kanila. Kung hindi, bibigyan kita ng koneksyon. Hindi ito mas mababa sa kung anuman ang Veve. Ang pinahahalagahan ko, hindi lamang ang halaga ng negosyo ni Veve. O maaari nating sabihin na ito ay ang kanyang makabagong konsepto sa disenyo. Kundi tignan mo, bawat disenyo niya, parang may natatanging kaluluwa na tila nakikisama sa mundo. Sa tingin ko, hindi kasing ganda ng disenyo ng inen. Ang swerte naman. Nakatamad. Ang swerte naman. Nakakabagot. Misteryosong high-end na taga-disenyo ng kasuotan. Veve. Mas mainam na huwag mo nang gawin. Huwag kang magyabang ng sobra. Editor-in-Chief Arin. Editor-in-Chief 1. Impormasyon. Landing at Eileen. Mali pa rin ba? Isang pagkakataon na lang ang natitira. At Eileen, tayo. Bumalik ka na rin muna. Hindi na maaga. Salamat sa pagod. CJ. Uuna ako na. Ate Eileen, magkikita tayo bukas. Hoy.
Huwag kang mag-alaga ng isda. Uminom ka na. Okay. Sige. Narito na. Nga. Matagal na tayong hindi nagkikita. Si Ate Eileen ay sobrang abala. Parang isang taon na ang lumipas sa isang araw. Tama na. Huwag mong gamitin ang mga ganyang diskarte sa akin. Paano naman si Ate Eileen? Kumpara sa iba. Sige. Huwag ka nang magsalita. Uminom muna tayo. Ano nang abala mo lately? Bakit? Wala ka bang hapunan? Hindi ba tungkol yan sa October Fashion Week? Huwag mo nang sabihin ngayon. Tungkol sa panayam kay Laylay. Hindi ko pa nga nakikita ang mukha niya. Laylay. Yung sabi-sabing, hindi kailanman lumalabas sa publiko, na fashion designer na si Maylay. Alam mo na naman. Hindi naman. Hindi mo man lang ako tinanong kung sino ako. Hindi na kailangan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw ang makasalanang Haizi. Pero seryoso ako. Huhulaan ko. Huhulaan kong hindi mo alam ngayon. Ano ang ibig sabihin ng landing? Sasagot. Diba? Sino ang nagsabi niyan? Matagal ko nang nakuha. Ang mga kasuotan ni Iding. At ang paraan ng pagbili. Sigurado ka ba? Lumipas na ito. Lumipas na ang nayon na ito. Pero wala nang tindahan dito. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ito ba ang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Sanchez. Anong kinalaman nito? Maglaro tayo. Ay, huwag ka munang magmadali. Hindi naman ako nagsasabi na tutulong lang ako ng basta-basta. Kaya ano ang plano mo? Wala pang naisip. Pero kailangan mong mangutang muna sa akin. Kung gusto mong tumulong o hindi. Huwag na lang. Hindi ko naman sinabing ayaw kong tumulong. Sige, bigyan mo ako. Okay. Sa universo ng 64 na kahon ng chess, 6 na mananayaw ng kapalaran, ang naglalarawan ng mga batas ng buhay. Ang hari ay simbolo ng kawalang hanggan. Bagamat mabagal ang hakbang, hindi ito maaring talikuran. Ang likod ay simbolo ng lakas. Sa gitna ng mga estratehiya, ipinapakita ang halaga ng kalayaan. Ang tapat na tagapangalaga ng sasakyan. Sukatin ang mundo sa tuwid na linya. Sa sandali ng pagbabago, nakipag-isa sa buhay kasama si Wang. Parang isang makatang nakatakda, na buong buhay ay nakulong sa itim at puting mundo. Nagsusulat ng di makatarungang romantismo gamit ang mga slash. Kabayo, matanglawin na pilosopo, na nagpapatunay sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang pagtatalon. Sa tinatawag na mga patakaran, madalas na isinilang upang masira. Ngunit, ang paborito kong piyesa ay sundalo. Sundalo, mapagpakumbaba sa pag-usad, matatag sa laban, may kakayahang umangat. Dumating ang kanyang pinakamagandang pagbabago. Sa ganap na lakas, pinadapa ang larangan ng labanan. At, walang pagsisisi sa mga hakbang. Dahil ito ay pagbabago, na hindi maibabalik. Matalino. Kaya, ang landing ay hindi, sa literal na kahulugan, ng pagbagsak o paglapag. Hindi ito nangangahulugang pagbagsak sa kailaliman. Sa halip, ito ay ang walang pag-aatubiling paglagay ng pusta upang manalo. O kaya naman, ang walang katapusang posibilidad ng pag-usbong ng isang piyesa. Subukan mo. Pasensya na. Mali ako sa pag-aakala sa iyo kanina. Akala ko isa ka lang, na mahilig sa saya at aliw na binata. Walang anuman. Maraming tao ang ganyan ang sinasabi sa akin. At wala namang masama dito. Dadaling kita sa magandang lugar. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba sila sarado ngayon? Tingnan mo ito.
直到有一次见面的素颜，思绪漫过湖面，你拨弄我心弦。轻易的忽远忽近的界限，再靠近时惊觉是触电。Baby I just want 手最近的距离，皮肤察觉的温热，脸颊渐渐泛起涟漪。我什么都期待，但什么都别快，心跳的步调全部藏在我心中。Baby I just want 心连心的关系，没有说不出的话，体温也在传递。我要和你漫步，不管世界多残酷。我要和你笑，要和你哭，要让这份爱已反复。Hey, Effie. Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, huwag ka munang umiyak. Anong nangyari? Nasaan ka? Pupunta ako para hanapin ka. Sige na. Ano ba talagang nangyari? Kahapon. Bilis, sumakay ka na, anong hinihintay mo? Marunong ka bang maglaro? Anong ginagawa mo, Liafe? Ano na namang kalokohan to? Nabaliw ako. Di ba't napag-usapan na natin? Kakain tayo kasama ang mga magulang ko. Ikaw pa. Buong magdamag walang reply, di sumasagot sa tawag. Ayoko na talaga. Fai. Ako ang mali. Mali talaga ako. Ikaw ang may kasalanan ngayon. Bukas, bibili kita ng bag. Yung pinakabago, okay ba? Pwede bang huwag kang maging ganito kabata? Pwede bang huwag kang maging ganito kabata? Huwag mong gawing biro ang lahat, okay? Hindi ito biro. Wala nang saysay ang sinasabi mo. Si Jayahaw at yung babae ni Effie. Hindi siya bagay sa kasal, masyado siyang matatag. Siguradong mahihirapan kayo sa hinaharap. May naayos akong blind date para sa'yo sa susunod na araw. Nakilala ko na yung batang babae. Mabait at maalaga siya. Sige, Jayahaw. Akala ko'y may plano na kayong pamilya. Fifi, maari kong ipaliwanag. Hindi ganito. Tingnan mo. Ipinakita ko na ang aking saloobin. Fifi. Tingnan mo. Inilah ang aking pagpapahayag ng saloobin. Hindi. Hindi, kape. Hindi. Ngayon, anong nangyayari? Sabi niya hindi siya lalabas para maghanap ng asawa. Pero kahapon bigla siyang nagbago ng ugali. Sabi niya kailangan niyang mag-overtime. Pero nung binilhan ko siya ng pagkain kahapon, napansin ko na hindi siya nandoon sa opisina. Siguro nasa labas siya nagtatrabaho. Anong negosyo ang pinag-uusapan sa hotel? Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Maghintay ka sa bahay, ako na ang bahala. Pupuntahan natin siya. Ako si Jayahaw. Siguradong ikaw lang ang nandyan, di ba? Baka may multo pang sumusunod sa akin. Miss Aileen, hindi maganda ang pumasok sa kwarto ng mga lalaki. Ikaw, may asawa ka na. Hindi maganda ang magtago ng kabit. Ako si Jayahaw. Siguradong ikaw lang ang nandyan, di ba? Baka may multo pang sumusunod sa akin. Hindi maganda na pumasok si Ianye. Rin sa kwarto ng mga lalaki. Ikaw, may asawa ka na. Hindi ba't masama ang magtago ng kabit? Walang ganong nagtatago ng kabit. Ako lang ang nandito. Sabi ko na nga ba, ako lang ang nandito. Hindi ka naniniwala. Walang tao, bakit ka kinakabahan? Posibleng may tunay na pinagdadaanan si Jayahaw, na hindi niya masabi ng diretsyo. Di ba? Umupo ka muna, pakinggan mo ako. Kuya Jayahaw, kanino kakausap? Bakit ang dami ng tao? Nga. Bakit ang dami ng tao?
Fifi. Yang Le, ikaw na. Ako. Bilisan mo. Ako na ang bahala dito. CJ. Sabihin mo na. Paano mo ipapaliwanag? Sabihin mo na. Paano mo ipapaliwanag? Ay naku, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ito ang mga magulang namin, na nag-imbento ng isang palabas. Totoo. Kahit na hindi masyadong maaasahan si Lee Jae-hao sa pang-araw-araw. Pero totoo siyang nagmamalasakit sa'yo. Sige na. Kailangan ko na ring umuwi. Nasa bahay si Xiaoyu. Nagmamadali na siya. Bakit siya nagmamadali sa'yo? Hindi na siya darating para kunin ka. Dito ka na lang sa akin. Ay naku, kakauwi lang niya galing sa business trip. Pagod na siya. Sige na nga. Uwi na. Pwede na bang umuwi? Tara na, at Ilin. Sasama ako sa'yo. Tara na, tara na. Naku. Hatinabi na, hindi ka natutulog. Anong ginagawa mo dito? Yung lalaking naghatid sa'yo kanina. Sino siya? Si Yang Le, kaibigan ni Effie. Ngayon, may nangyari kay Yafi at Jae-hao. Dahil sa seguridad. Sinamahan niya akong umuwi. Oh, talaga. Dahil sa kaligtasan. Siya ang nagpasundo sa akin pabalik. Oh, talaga ba? Pagod ka na ba? Ipapahinga kita muna. Oh, Paano? Nahanap mo na ang sagot. Ngayon, nakipaglaro ako ng chess kay Yang Le. Parang, sa chess, nakita ko ang isang kakaibang sagot. Si Yang Le na naman. Si Xiaoyu, anong nangyari sa'yo? Anong maganda kay Yang Le? Siya na naman ang naghatid sa'yo pauwi at nagbibigay ng sagot. Xiaoyu, anong ibig mong sabihin? Hindi ko na maintindihan. Hindi ako naging sapat na mabuti para sa'yo. O hindi ko maibigay ang buhay na gusto mo. Kailangan mo talagang gawin ang mga walang kwentang trabaho na yon. At makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa'yo. Xiaoyu, sobra ka na. Sobra ako. Bakit ako masyadong mapilit? Yung meeting na yon, tungkol sa topic ng Fashion Week sa Oktubre. Sino ang mag-ulat muna? Deti, si Editor-in-Chief Arinbe. Ang unang mag-ulat. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Akala ko si Editor 1 ay may magandang palabas na darating ngayon. Kung wala naman, magsisimula na ako sa aking ulat. Para sa taong ito ng Fashion Week, plano kong imbitahan si Weiwei bilang aming pangunahing designer. Ang tema ng kanyang damit sa taong ito ay tumutugma sa konteksto ng ating panahon at mga isyong panlipunan. Iyan ang aking pangunahing ulat sa paksa. Ang paksa ni Chief Editor Aileen ay patuloy na perpekto. Ngunit paano ko narinig? Hanggang ngayon, hindi mo pa nga nakita si Weiwei. Malapit na ang panahon ng panayam para sa Fashion Week. Malapit na itong dumating. Ang paksa mo, makakabagsak pa ba ito? Napakalaki ng panganib ng paksa na ito. Hanggang ngayon, walang magasin na makakapag-ayos ng panayam kay Weiwei. Ang Fashion Week ang pinakamahalagang proyekto namin. Hindi tayo maaaring magmadali sa paggawa nito. Hindi tayo dapat gumawa ng desisyon na walang pag-iisip. Puno ng editorial na si Eileen. Hindi mo lang ito maihaharap na paksa, di ba? Si Editor-in-Chief Eileen. Hindi ka naman magkakaroon ng mga paksa na hindi ka aya-aya, di ba? Sobrang pinapababa mo ako, Editor-in-Chief 1. Kailan ba ako, Eileen? Naglaro ng laban na walang planye. Itong tatlong mungkahi. Lahat ito ay mga plano na itinakda ko batay sa mga pangunahing tema ng makabagong panahon, na pinagsama ang mga elemento ng uso. Anuman ang mga ito, ay may suporta mula sa datos. Mga potensyal na headline. Tama. Ang tatlong paksang ito ay maaaring isagawa ng sabay-sabay.
Mga susunod na paghahanda. Siyempre. Kung makakakuha si Weiwei, ito na ang pinakamainam na plano. Ikaw naman. Ginoong Chen, naniniwala ako na interesado ka sa paksang ito. Mas lalo. Plano kong imbitahan ang punong taga-disenyo ng Enen. Ang disenyo ng damit ng Esen ay pangunahing nagtatampok sa kababaihan na mahina, maliit at marikit. Sa pamamagitan ng disenyo ng damit, lalo itong pinapatingkad ang pagnanais ng mga lalaki na protektahan ang mga babae. Ang temang ito ay malinaw na may diskriminasyon laban sa mga babae. Mga babae, ang kagandahan ng mga babae ay iba-iba. Maliit at mahina, hindi dapat maging tatak ng kagandahan ng mga babae. Ginoong Chen, sa tingin ko ang ganitong paksa, hindi dapat lumabas sa aming nilalaman. Ang tema sa pagkakataong ito ay tumutugma sa disenyo ng mga internasyonal na luxury brand na hindi sinasadya. Ang napiling paksa sa pagkakataong ito ay may ganap na halaga sa negosyo. Sa paggawa ng magasin, ang pangunahing tinitingnan ay ang nilalaman. Magandang nilalaman. Para magawa ito, isang hindi mapapalitang halaga ng negosyo. Ikaw. Ang tema ngayon ay tungkol sa disenyo ng mga internasyonal na luxury brand na hindi sinasadya. Ang napiling paksa ngayon ay may tiyak na halaga sa negosyo. Ang pangunahing tinitingnan sa isang magazine ay ang nilalaman. Magandang nilalaman. Ang siyang makakalikha nito nang hindi mapapalitang halaga sa negosyo. Ikaw. Tama na. Huwag nang magulo. Bibi. Ano sa tingin mo? Lene. Kung ikukumpara, mas gusto ko ang disenyo ni Editor 1. Tama si At Eileen. Ang kagandahan ng babae ay iba-iba. Kaya ang pagiging mahina at maliit ay isa ring anyo ng kagandahan. At bilang isang kilalang internasyonal na malaking tatak, may dala itong trapiko at kasikatan. Batay sa mga nakaraang panayam, ayon sa datos ng magazine ng Enen, si Enen ang walang katulad. Ganun na lang. Sa loob ng 2 linggo, batay sa inyong mga panayam, video at artikulo, magpasya ulit kung sino ang gagawa ng pabalat. Tapos na ang pulong. Eileen, ang punong patnugot. Akala ko'y marami kang kakayahan. Ngunit sa huli, natalo ka rin sa akin. Hindi pa tiyak kung sino ang matatalo o mananalo. Lene. Hey. Editor-in-Chief Arin. Mas maganda siguro. Sumama ka na lang sa akin. Marami pa akong ibang resources dito. Tinitiyak ko na hindi kita pababayaan. Mas maganda siguro. Sumama ka sa akin. Marami pa akong ibang mga yaman. Tinitiyak kong hindi kita pababayaan. Patnugot na si Eileen. Mas mabuti na. Sumama ka sa akin. Marami pa akong ibang mga yaman. Tinitiyak kong hindi kita pababayaan. Ito si Eileen at si Wanhao. Ano sa tingin mo? Sige, bumaba ka na. Nanay, ay anong nangyari sa'yo? Bakit ang bigat ng boses mo? Konting sipon lang naman. Walang anuman. Tingnan mo ang sarili mo. Araw-araw. Abala ka na hindi mo na inaalagaan ang katawan mo. Huwag mag-alala. Malapit na itong gumaling. Sinasabi ko, bakit hindi ka na lang umuwi? Umuwi ka, ako at ang tatay mo. Matutulungan pa rin kitang alagaan. Hindi na ganoon kalaki ang pressure sa trabaho. Di na muna kita sasabihan. May tatawag sa akin. Hello. Anong nangyayari sa'yo? Di sumasagot sa messages. At di na pumapasok sa trabaho. Halika na sa tavern. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Wala akong oras ngayon. Sinasabi ko ito ng totoo. Tungkol ito kay Weiwei. Si Weiwei. Sinasabi ko ito ng totoo. Tungkol ito kay Weiwei. Weiwei. Hintayin mo ako. Darating na ako. CJ. Anong sinabi niya? Sinabi niyang darating na siya. Tignan mo yang walang kwentang itsura mo. Ay, pero seryoso,
Makatiyak ka bang totoo ang balitang iyon? Tanungin mo si Li Jiahao. Kailan ba ako naging hindi maaasahan? Lanan. Mahina ang signal ko dito. Ay naku, hindi ko alam. Dito na ako. Sabihin mo na. Anong problema? Kailangan pa ba akong pumunta dito? May natuklasan akong bagong impormasyon ngayon. Si Vivi ha? Anong impormasyon? Bilisan mo. Si Wiwi ay isang lead singer ng banda. Lead singer ng banda. Anong banda? Anong banda? Ito. Iyan. Ano yon? Yun. Ang lead singer ng indie band na sobrang gusto mo. Huwag kang nagbibiro. Yun. Ang lead singer ng indie band na sobrang gusto mo. Huwag kang magbiro. Kamusta? Gusto ko sanang magtanong. Nandyan ba ang lead singer ng banda niyo? Gusto ko sanang makipag-collaborate sa kanya. Hindi kami tumatanggap ng mga external na collaboration. Pakiusap. Hayaan mo akong makilala ang lead singer niyo, okay ba? Miss, kakausap ko lang na hindi kami nakikipagtulungan sa ibang tao. Kung patuloy ka ganyan, tatawag ako ng pulis. Gising na. Halika. Kumain ka ng kaunti. Walang dahilan para magpakitang gilas. Sige, sabihin mo. Anong kailangan mo sa akin? Wala namang kailangan eh. Gusto ko lang sanang makita ka. Walang problema. Sige, magbubisi na ako. 8. Mayroon akong isang kaibigan. Gusto niyang kunin ang isang panayam sa'yo. Girlfriend? Hindi. Basta kaibigan lang. Basta kaibigan lang. Ganito kaseryoso. Alam mo na, di ba? Hindi ako sumasali kailanman sa kahit anong panayam. Ay naku, pakiusap ate. Sa pagkakataong ito lang. Hindi pwede. Ito ay prinsipyo. May kaibigan ako. Siya. Gusto niyang kunin ka para sa isang panayam. Girlfriend ah. Hindi. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Bakit ganito ka interesado? Alam mo naman, hindi ako sumasali sa anumang interview. Ay naku, pakiusap ate. Isa lang ito talaga. Pwede bang huwag mo nang saktan pa ang ate mo? Huwag mo siyang pilitin. Pwede bang huwag niyang gawin ang ayaw niya? 8. Bakit ba talaga? Nung umuwi ka galing abroad, para bang nagbago na ng tao? Sa tingin ko, ano man ang mangyari, dapat ay lumabas ka na. Hindi dapat palaging nabubuhay sa sariling kadiliman. Para bang noong una, na nagpasya kang magbihis. Nandito ka na. Nagluto ako ng pansit para sa'yo. Pupunta ako para kumuha ng kaunti para sa'yo. Oh, hindi ako gutom. Pagod na ako. Maghugas muna at matutulog. Ano yon? Oh, kukunin ko ang maruming damit para labhan. Sige, matutulog na ako. Ano? Dalawang singsing. Lanan. Anong balak niya? Gusto niyang maging emperador at ibalik ang dinastya. Anong panahon na ba ito? Hindi pa siya nakakaalis sa lipunang feudal. Sabi mo,
Para kanino ba yung singsing na yon? Hindi naman siguro sa kaliwang kamay mo. At sa kanang kamay mo rin, di ba? Ay naku, nakakainis. Teka, tanungin kita. Kung talagang mag-propose siya sa'yo, sasagutin mo ba siya? Sa totoo lang, gusto ko sanang maghintay na maging kasosyo muna ako bago pag-isipan ng kasal. Kung makikinig ka sa akin, kung talagang makikipagrelasyon ka sa kanya, hindi kanya papayagang magtrabaho. Kahit na ikasal na kayo, hindi ko rin kayang maging isang full-time na may bahay. Nagtrabaho ako ng maraming taon. Hindi naman ako walang kakayahang magtrabaho. Hindi ko basta-basta maiiwanan ito. Tama rin yon. Ano ang balak mo ngayon? Maghintay muna tayo. Bakit hindi ito naipadala? Eight. Sa tingin ko, anuman ang mangyari, dapat ay lumabas ka na. Kahit na alam mong si Weiwei ang lead singer ng banda, ano naman ang epekto nito? Hindi pa nga siya sigurado kung tatanggapin ang aking panayam. Kahit na sinusuportahan kita, pero talagang sobrang hirap nito. Totoo, sobra na talaga. Sige na, sige na. Huwag ka nang uminom. Huwag ka nang uminom. Huwag ka nang uminom. Sabi mo nga, bakit ba ako nagsusumikap ng ganito? Hindi ba para sa mapaalam sa buong mundo na ang mga kababaihan ay may walang katapusang potensyal? Kaya ng mga lalaki, kaya rin namin. At higit pa, kahit pa nga mas magaling pa nga kami. Talaga bang sigurado ka na? Pero hindi ba't sinabi natin noon na dapat tayong lumikha na malayo sa mundo? Pero hindi ba't sinabi natin noon na dapat tayong lumikha na malayo sa mundo? Ilang taon na ang nakalipas. Patuloy tayong tumatakas. Kung hindi natin haharapin, mananatili tayong nakagapos sa kulungang ito. Kulong. Nakalimutan mo kung paano ka nakalabas mula sa dilim. Nagsikap tayong muling makita ang liwanag. Sinabi mo sa akin na ito ay kandado. Hindi natin maaring manatili sa ganito. Nasarado sa sarili natin. Hindi ako sumasang-ayon. Ang ating inspirasyon sa paglikha ay tanging mula sa isa't isa. Ito ay eksklusibo sa ating dalawa. Yung mga ordinaryong tao sa labas, hindi nila tayo mauunawaan. Subukan natin ulit. Ito na ang huling beses. Muling likhain ang posibilidad.这一件的核心设计理念是将 landing 理解为重力与身体的对话。服装对于我们来说，犹如层叠积木般的回应重力，通过垂坠感面料、结构性褶皱以及不对称的下摆，模拟布料自然垂落的动态。这是今年最新的设计稿，除了你，还没有第三个人看过。这黑白色系混搭冷调霓虹，隐喻废墟中绽放的生命力。利用环保材质，保留手工痕迹。 强调着落后的再生与柔韧。对，你说的没错。对女性温柔的解读不应该再是柔弱，而是柔韧。我希望我的服装更加有生命力，以及女性生命中本该拥有的力量。我打算做一期专题，以发光女性为主题，从不同的角度去更加深度的了解在所有社会中不同角色的女性。合作愉快，合作愉快。 这么晚了，我酒馆还有活动，要来不及了。我跟你一起去吧。嗯。咋回事儿？艾琳转行了？想什么呢？你后面那个就是传说中的微微。微微，我去，没想到还可以看见真人，我得有个签名去。哎，坐下，喝你的酒。真是。
Dahan-dahan, dahan-dahan. Nandito na tayo sa bahay. Anong nangyayari? Lasing na. Ingatin mo siya. Bakit ka uminom ng ganito karaming alak? Nga. Uuna na ako ah. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ay naku. Si Ayu. Alam mo ba? Nagtagumpay ako ah. Congratulations. Lahat. Iniisip na hindi ko kaya. Para makalapit sa kanya, sinubukan ko ang lahat ng paraan. Ngunit, nagawa ko ito. Talagang nagawa ko ito. Si Ayu, galing ko ba? Galing ko ba? Uminom ka ng sobra. Magpahinga ka na. Gising na. Kailangan mo nang pumasok sa trabaho, di ba? Bihira lang akong magpahinga ngayon. Medyo abala ang kumpanya ko ngayon. Uminom ka ng maraming alak kahapon. Tandaan mo ngayon, uminom ka ng mas maraming mainit na tubig. Oh, tama nga. Sa susunod na linggo, ililipat ako ng kumpanya sa Amerika. Gusto mo bang sumama sa akin? Amerika? Bakit bigla na lang? Noong mga nakaraang panahon, medyo abala ka. Hindi ko rin sinabi sa'yo kung gaano katagal. Ang plano ng kumpanya ay 1 taon. Pero, maaaring mas matagal pa ito. Taon. Ang tagal mo namang ganito. Pwede naman sana sumama ka sa akin. Yung sweldo ko lang, sapat na para sa amin dalawa. Para mabuhay ng maayos sa Amerika. Kahit papaano, alagaan mo rin sarili mo. Ang aking pamumuhay. At pagkatapos, kapag walang ginagawa, uminom ng afternoon tea at mamasyal. Ang saya naman nito, kaya kailangan kong isuko ang aking trabaho. Sa totoo lang tayo, ay talagang ikakasal balang araw. Ganito ang buhay kung saan ang babae ang nasa loob at ang lalaki ang nasa labas. Mas maganda sigurong mag-adjust ka na muna ng maaga, hindi ba? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng talikuran ang trabaho ko. Kahit kasal na, hindi ako pwedeng maging full-time na housewife. Bakit hindi pwede? Sobrang nagsusumikap ako sa trabaho. Para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Kaya ko na ngayon. Bakit hindi ka na makaya ngayon? Ito ang buhay na gusto mo. Hindi ito ang gusto ko. Ano ang gusto mo? Gusto mo bang mamuhay kasama si Yang Le? Si Ayu, anong nangyari sa iyo kamakailan? Bakit palagi kang tatlong pangungusap? Hindi ka maiwasang banggitin si Yang Le. Nasaan ang singsing? Bakit ka bumili ng 2 uri ng singsing na diamante? Sino ba talaga ang ayaw ng magsama? Nasaan ang singsing? Bakit ka bumili ng 2 singsing? Sino ba talaga ang ayaw ng magkasama? Anong 2 singsing? Ano bang sinasabi mo? Bakit ka pa nag-arte dito? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw talaga ang ayaw na. Naghahanap ka lang ng gulo. Talagang walang katwiran. Kung lalabas ka ngayon, maghihiwalay tayo. Sige, hiwalay na. Talaga namang hindi tayo bagay. Hoy! Nag-ayos tayo ng studio 1 linggo ng maaga. Hindi ko alam kung bakit. Nawala ang access kagabi. Ngayon na kami ay handa ng pumunta. Napansin namin na ang aming mga props ay lahat na alis na. Si Wanhao na naman ang may kagagawa nito. Ano na ang gagawin natin ngayon?
Darating na ako agad. Eileen, tumabi ka. Magsisimula na tayong mag-shoot. Bawal ang mga walang kinalaman. Anong nangyayari? Bakit ang galit mo? Yan ye. Erin, ang punong patnugot. Wanhaw. Huwag kang masyadong mababa ang pagkatao. Sa studio na ito ngayon, ang inuupahan ay sa aming grupo. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Anong gusto mong sabihin? Magsalita ka ng maayos. Ano bang meron tayong dapat pag-usapan? May usapan kami ni Weiwei para sa shoot ngayon. Bakit mo kami sinasakupan sa aming studio? Ay naku, talaga namang nakakahiya. Hindi ko alam. Ngayon ka nakipagkita kay Vivi. Pero, yung kliyente namin, sila lang ang libre ngayon. Anong gagawin natin? Wanhaw, ikaw ay napakawalang hiya. Ay naku, Ginoong Lai, punong patnugot. Hindi ka ba palaging may plan ye? Napakamatalino mo. Isip ka ng ibang paraan. Ito ang pinakabago na disenyo ngayong taon. Maliban sa'yo, wala pang ikatlong tao ang nakakita. Ito ang pinakabagong disenyo ngayong taon. Maliban sa'yo, wala pang ikatlong tao ang nakakita. Ipaliwanag mo sa akin, bakit ang pagkakatulad ni Naeman at Vivi ay umaabot hanggang 70%. Bilang patnugot ng moda, alam mo na, ang mga disenyo ay lihim. Bago ito opisyal na ilabas, di ba? Tulad ng mga disenyo, may posibilidad ba na kayo ni Weiwei ay nangopya? Impossible. Si Vivi hindi pwedeng mangopya. Ang dami ng mga maliit na brand sa merkado. Bawat maliit na brand, paano sumikat? Laging nakabase sa pangongopya ng disenyo ng malalaking brands. Gamit ang persona at mga pangmababang paraan para makakuha ng maraming fans. Hindi ba't ito mismo? Kayo ba ay nasa landas ng kasikatan ng brand na Weiwei? At si B, narinig ko na ang brand ni Weiwei ay landing. Bago pa man sumikat, nagtatrabaho siya sa NN. Kaya nga, may posibilidad ba? Si Weiwei ang nagnakaw ng disenyo ni NN. At pagkatapos ay nagtatag ng sarili niyang brand. Hindi tama. Hindi tama. Ang disenyo na ito ay ganap na iba sa disenyo mo sa proposal meeting. Talagang hindi pareho. Hindi tama. Hindi tama. Ang disenyo na ito ay ganap na iba sa disenyo mo sa pulong ng panukala. Walang kinalaman dito. Ang ibig mong sabihin ay, ninanakaw namin, di ba? Kung may lakas kang loob, maglabas ka ng ebidensya. Huwag dito magbintang ng walang katotohanan. Hintayin mo ako. CJ, naghihintay kami ng magandang balita mula sa iyo. Editor-in-Chief Ellen. At Ellen. Agad na makipag-ugnayan kay Weiwei. Magpalit tayo ng lugar. Ganyan mo ako tratuhin. Ang tiwala ko sa iyo. Pakinggan mo ako, Weiwei. Weiwei, anong nangyayari? Violet, ikaw ba ito? Violet, ang tagal na nating hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Violet, hindi ko inakalang. Pareho ka pa rin ng dati. Narinig ko, matapos mong lumabas sa NN, ay naging maayos ang buhay mo sa bansa. Isang proyekto bawat taon. Isa sa kanila, ang nangunguna sa pandaigdigang uso. Magaling, magaling. Di na nakakagulat na estudyante ko siya. Magaling, magaling. Di na nakakagulat na estudyante ko siya. Paano? Ngayon, anong nangyari? Kumuha rin ng mga kuha. Gusto mo bang sumama sa amin? Sabihin mo ang aming kwento. Sa tingin ko, lahat ay tiyak na interesado. Walang masyadong sasabihin. Ang nakaraang iyon ay kahihiyan ng aking buhay. Kahihiyan. Wala ako. Kung wala ako, ikaw ba ngayon? Hindi ka talaga mag-isip na kaya mong gawin yun, di ba? Kaya mong gawin yun. Sa lahat ng taon na ito, ikaw pa rin ay umaasa sa pangungopya sa mga resulta ng iba. Para lang mapataas ang sarili mo. Hindi mo ba naisa kung tuluyang ipasara sa buong industriya?
Nakakalungkot. Ngayon, nakita mo ako dito. Kung gusto kitang ipasara, akala mo ba makikita ka dito? Kaya pasensya na, maraming salamat na lang. Huwag na lang siyang pakialaman. Tayo na lang aalis. Veve. Natapos na ang ating pakikipagtulungan. Huwag mo na akong ipakita muli. Violet. Sa kabila ng lahat, siya ay isang babae. Nasa larangan siya ng trabaho. Maraming hindi tiyak. Hindi dapat ilagay ang kumpanya. Posisyon sa antas ng pagpapasya. Pakaupo siya. Yung pangako mo dati. Sa kanya. Iyon ay basta. Paraan lang para. Mapuwersa siya. Sobrang bata pa siya. Hindi ibig sabihin na kung sino ang may mas mataas na benta. Siya na agad ang akyat sa posisyon. Klaro namang mas mataas ang benta ko. Kay Jason doble pa. Bakit siya pa ang na-promote? Hindi ako. Ang benta ng iyong disenyo ay napakalayo sa iba. Pero, lahat ng disenyo, sa huli ay pinapahintulutan ng mga lalaki. At saka, tanging mga lalaki lang ang gumagawa ng desisyon. May kakayahan. Wala kang batayan para dito. Walang ebidensyang makakapagpatunay na ang mga babae ay hindi kasing galing ng mga lalaki sa aspetong ito. At sa mga nakaraang desisyon, malinaw na hindi kasing galing ni Jason. Violet, ikaw ay isang napakagaling na designer. Kung ikaw ay tutok na gawin ang disenyo, tiyak na magiging isa kang sikat sa buong mundo na disenyador ng damit. Ngunit ayaw kong maging isang disenyador na sumikat sa pamamagitan ng panggagaya sa ibang gawa. Ganitong reputasyon, hindi ko ito pinahahalagahan. Ngunit ayaw kong maging isang designer na sikat dahil sa pangungopya ng mga gawa ng iba. Ganitong reputasyon, hindi ko ito pinahahalagahan. Nasabi ko na ba sa'yo? Huwag kang maniwala sa mga tao sa labas. Sisirain lang nila ang ating mga likha. Ngayon ay ayos na. Ang ating mga likha. Diretsyo nang naging sa iba. Masaya ka na. Ubin. Ubin. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Si Jayahao ay napakasimple. Alam ko na para sa'yo siya. Dumating sa lungsod na ito. Napakalakas ng iyong kakayahan, tiyak na mayroon ka pang mas magandang pagpipilian kaysa kay Jayahao. Ang pagiging magkasama ninyo ay nagbibigay sa kanya ng malaking pressure. Ngunit umaasa akong sa mga darating na araw ay magiging mas magaan ang kanyang buhay. Malapit na ang Fashion Week. Ngayon, ganito ang nangyayari sa akin. Ngayon, lahat sa internet ay nag-uulat tungkol sa'yo. Mga karangalang nagawa. Bumalik ka at mag-isip-isip ka ng mabuti. Tingnan mo ang mga ginawa mo. Alien. Alien. Hoy. Hoy. Yefi. Kailangan ko ang tulong mo. Doon sa dati, bilisan mo. Ano na? Kailangan kong imbestigahan ang isang katotohanan. Para kay Weiwei.
para sa mga kasama ko, at para sa aking sariling paliwanag. Ano ang kailangan kong gawin? Naniniwala ako kay Erin. Tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Tiyak na bibigyan kita. Ng pagkakataon, tiyak na ibibigay ko sa'yo. Nahanap ko na. Nahanap ko na. Tingnan mo. Ang sing-sing. Noon, nasa Bagnixiayu ako. At natuklasan ko ang sing-sing na ito. Pero hindi ito proof. Ito ang ibinigay ni Summer Yu kay Lin Bibei. Maliban na lang. Sister Erin, dumating ka na. Sister Erin, sa wakas nakabalik ka na. Miss na kita. Salamat sa inyong lahat nitong mga nakaraang araw. Isang munting regalo. Yo! Hindi ba't si At Erin ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Ang laki ng pagbabago mo. Ito para sa'yo. Salamat, At Erin. Wag na. Bago magsimula ang pulong, unahin nating mainit na pagtanggap kay Editor-in-Chief Aileen na bumalik mula sa pahinga. Susunod na ay ang pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong na ito. Malapit na ang isang buwan hanggang sa Fashion Week. Pero sa headquarters, bigla nilang inutusan akong maglakbay para sa isang negosyo trip. Ang pangkalahatang kontrol sa pagkakataong ito ay magiging responsibilidad ninyong dalawa. Mga kapatid, may plano ako. Nagsikap tayo ng matagal. Sa huling hamon, hindi tayo dapat basta sumuko. Nagpasya akong restart ang ating plano. Matupad ang hindi natapos na pangarap. Pero ngayon wala tayong kahit ano. Malaki rin ang gasto sa pondo at lugar. Ninakaw pa ang disenyo natin. Kaya kong magdisenyo ng damit. Magbenta ng damit sa dami. Pero kung magdidsen ka para sa dami, hindi ba? Disenyo ng damit at produksyon. Talagang para ito sa serbisyo ng publiko. Kung ang mga damit na dinisenyo ko ay makapagbibigay ng kaginhawahan sa lahat. Hindi ba't ito ay isang paraan ng pag-unawa sa aking disenyo? Bakit hindi tayo magbukas ng isang studio? Magaling ako sa pagbebenta. Maaari ko na maabot ang lahat ng platform sa maikling panahon. Kung nais ni Weiwei, magaling ako sa paggawa ng video at pagsusulat ng mga kopya. Maaari akong gumawa ng promosyon. Kaya't gawin natin. Ding 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 ding. Narito ang aking kaibigan. Nahanap na ang pinakamagandang lokasyon para sa studio. Kahit maliit ang maya. Kumpleto ito sa lahat. Mula ngayon, dito na. Ang ating pinapangarap na tahanan. Itong malaking pader na may grid. Gusto kong punuin ng mga mini na disenyo ng damit. Ay nandito. Sobrang bagay ito para sa pagsusulat. Huwag mo akong agawin. Gusto kong magtahi dito. Sige, ikaw sa isang tabi, ako sa isang tabi. Ayos lang. Ay, tayo. Kailangan nating bigyan ng pangalan ang studio natin. Ano sa tingin nyo? Paano kung 0 hour? Ipinapahiwatig nito ang bagong simula. 0. Parang hindi maganda. Ano naman? Paano kung plan A? Bakit hindi tinawag na plan A? Ang plan A ang pangunahing pagpipilian na kumakatawan sa unang plano. Pero sa realidad, madalas na may mga pagkakataon na hindi ayon sa inaasahan. Kaya para sa mga biglaang pangyayari. Ang plan A ang pinakamainam na pagpipilian. Ay, kayong dalawa ang ganda ng samahan nyo. Ako na lang ang hindi kasali. Kung hindi ka kasali, itatapon ka na lang. O, kayong dalawang puting mata ng lobo. Ikaw masyado kang seloso. Ay. Pero may isa pang bagay
Kailangan nating baguhin ang ating disenyo ng damit. Kaya ang direksyon ng ating tema. Hindi ba dapat baguhin din? Ngunit may isang bagay pa. Kailangan nating baguhin ang ating disenyo ng damit. Kaya ang direksyon ng ating tema. Hindi ba dapat baguhin din? Patnugot na si Aileen. Mali. Sa silid na ito, dapat mong tawagin si Aileen na publisher. Mayroon ka bang mungkahi? Ang bagong tatak namin ay planye. Dapat tayong manatili sa ating layunin. Dapat tayong manatili sa ating layunin. Tungkol sa mga kababaihan sa trabaho. Walang hangganang posibilidad ng pagbabago sa digmaan. Baka pwede itong tawaging Neon Lady. Neon Lady. Ayos ito. Parang isang profesional na babae sa trabaho. Na may kapangyarihan at impluensya. Isang kwento ng isang matatag na babae. Ito na yun. Lanan. At saka, sa loob ng isang buwan lang, malapit na ang Fashion Week. Pero, yung headquarters ay nag-utos sa akin na mag-empake ng biglaan. Sa kabuang pangangasiwa nitong pagkakataon, kayo ang magkakasama na magiging responsable. At saka, wala pang isang buwan, bago ang Fashion Week. Ngunit, hinihiling ng headquarters na ako'y mag-out of town. Ang pangkalahatang pamamahala na ito, kayo ang magkakasama na magiging responsable. Sige na. Kayo dalawa, lumabas na kayo. Lahat ng miyembro ng grupo E pumunta dito para mag-meeting. Lahat ng grupo E pumunta dito sa akin. Bago matapos ang araw, ipadala niyo sa akin lahat ng naayos na manuscript nitong linggo. Lahat ng ito. Bukod pa rito, Wayne, ayusin mo ang mga larawan ng Fashion Week. Kailangan nating reformat ito. Oh, Bibi. Lumabas na ba ang listahan ng mga bisita para sa Fashion Week? Ipadala mo sa akin ang pinakabago. Ngayong gabi, ako ang taya sa pagkain. Wow yay! May interview ako mamayang hapon. Hindi ko maipasa ang script at listahan. Kailan mo maibibigay? Sa susunod na linggo siguro. Susunod na linggo pa ito lalabas. Hindi na kailangang i-print ang script at ang listahan ng mga tao. Bago pa ba ako magpahinga? Nadala na kita noon. Hindi pa tapos ang imbitasyon ngayon. Paano na ang Fashion Week? Ngayon lahat. Kailangan matapos ang trabaho bago umuwi. Bumalik sa trabaho. Ngayon lahat. Kailangan tapusin ang gawain bago makauwi. Bumalik sa trabaho. At Ellen. Si Lynn Bibi ay aalis na. Kasama ang ilang mga katrabaho sa grupo. Walang pagmamadali. Matagal ko nang gustong umalis siya. At Ellen. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Ngayon ang ating huling araw. Kung may mga hindi kayo pagkakaintindihan, pwede nyo ipahayag. Kung gusto nyo umalis, pwede kayong umalis. Kung gusto nyo manatili, maganda ang inyong pag-iisip. Nandito ako sa Mono Charm. Sa maraming taon na ito, alam ng lahat ang aking paraan ng pagtatrabaho. Hindi ako kailanman magpapabaya o magiging patas sa kahit sino. Kahit sino man. At Eileen, mag-iwan ako. At Eileen, nandito rin ako. Magandang araw sa lahat. Ngayong gabi, kakain tayo lahat. Karaoke tayo. Lanan. Paano ko sasabihin kay Ginoong Chen pagbalik niya? Sa kabila ng lahat, si Lynn Bibi ay siya ang nagdala dito. Ang mahalaga ay maipasa ang trabaho ng maayos. Pasensya na. Kukuha lang ako ng tawag. Hello, anong nangyari? Nasa studio kami. Biglang may dumating na grupo. Gusto nilang ilipat ang lahat ng gamit namin. Ano bang nangyayari dito? Anong gagawin ko? CJ, tatawag ako sa kaibigan ko. Kayo, ibaba ninyo. Huwag nang ilipat, huwag nang ilipat. Pasensya na po. May mahalagang kailangang gawin.
Salamat sa iyong oras. Uuna na ako ah. Salamat sa iyong oras. Uuna na ako ah. Ang bahay na ito ay may utang na renta sa akin ng 6 na buwan. 3 buwan na. Hindi ko pa rin siya mahanap. Ngayon, sa wakas ay nakita kita. Kaya, itong bahay. Kakaarkila lang namin itong mga nakaraang linggo. Paano kami magkakautang sa inyo ng 3 buwang upa? At saka may kontrata tayong 1 taon, di ba? Kaya, baka nagkamali kayo. Paano ako magkakamali? Hindi naman ako matanda at nalilito na. Itim at puti. Ikaw, batang babae. Bata ka pa, pero parang matanda na sa utang. May lakas ng loob pero walang pananagutan. Sa susunod, hindi na ako maniniwala sa sinasabi mo. Mabilis. Umalis ka sa bahay ko. Tara na. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Noong panahon na yon, sinabi ko sa kanya na gusto kong magtayo ng studio. Agad siyang pumayag at pumirma ng kontrata sa akin. Hindi ko rin inasahan na matagal na tayong magkaibigan. Ganyan siya. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Noong panahon na yon, sinabi ko sa kanya na gusto kong magtayo ng studio. Agad siyang pumayag at pumirma ng kontrata. Hindi ko rin inasahan na matagal na tayong magkaibigan. Ganyan siya. Walang problema. Dahil nangyari na ang bagay. Kailangan nating humanap ng paraan para maresolba ito. Nandito pa ba ang design draft na yon? Nandito pa. Natakot ako na maulit ang panganib ng paglabag at pangungopya. Palagi ko itong inilalagay sa bahay. May mga mahalagang materyales at tela na itinapon na lahat. Saan pa tayo makakabili? Dahil ito ay mga bihirang materyales. Maaari namang makabili. Pero karaniwang ganitong materyales, kailangan nating umorder mula sa ibang bansa. Wala talagang sapat na oras bago ang Fashion Week. Meron bang ibang materyales na pwedeng ipalit? Malawak ang aking koneksyon. Maari kitang tulungan mag-isip ng solusyon para umangkop sa tema ng ating neon. Kailangan ko ng mga makulay na kulay. Mas mabuti kung makakahanap ng mga materyales na kapansin-pansin. Ngunit, sa ngayon, hindi ko maisip kung ano ang maaaring ipalit. Paano ang tungkol sa alahas? Alahas. Upang umangkop sa tema ng aming neon, kailangan ko ng ilang makulay na materyales. Mas mabuti kung makakakuha tayo ng magandang materyal. Ngunit, sa ngayon, hindi ko maisip kung ano ang maaaring ipalit. Pwede bang alahas? Alahas. Wala tayong sapat na pondo para bumili. Ito ay ganap na imposibleng mangyari. Kakatapos ko lang mag-sign ng kontrata para sa pakikipagtulungan sa alahas para sa ating studio. Ngunit may isang hinihingi sila. Anong hinihingi? Hinihingi nila na ang disenyo ng damit ay dapat umayon sa alahas. Dapat sundin nila ito. Ganit kalaki nito. Bakit hindi nyo man lang pinag-usapan muna sa amin? Hindi ko lang talaga mapigilan na magmadaling humanap ng pondo. At saka, isang malaking tatak ng alahas na willing makipagtulungan sa amin na maliit na studio. Sa tingin ko, bihira ang pagkakataon. Kailangan talaga itong samantalahin. Kung susundin talaga ang kanilang mga hinihingi, malamang na magiging salungat ito sa aming disenyo. Hindi ko ito kayang gawin. Paano hindi ito gawin? Ngayon ang pangunahing problema natin ay walang pondo, walang pera. Huwag nang magsalita. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mag-set ng threshold sa pagbili. Dahil may isang grupo, tulad mo, para sa sariling kapakinabangan. Hindi pinapahalagahan ang disenyo. Hindi pinapahalagahan ang kasuotan. Walang pakundangan na sinasayang ang aming pinaghirapan. Kaya nga ang landing ay nagtakda ng threshold sa pagbili. Dahil may isang grupo na, yung mga katulad mo, para sa kapakinabangan lang. Hindi pinapahalagahan ang disenyo. Hindi pinapahalagahan ang kasuotan. Walang pakundangan na siraan ang aming pinaghirapan. Walang pera, walang pondo. Hindi na makakain ng pagkain. At mapagmataas pang nagsasalita tungkol sa disenyo. Hindi mo talaga naiintindihan ang disenyo. Sige, kayong lahat magsalita ng kaunti. Totoo, hindi tama ang ginawa mo, Afe.
magbukas ng studio. Ito ay pinaghirapan naming tatlo. Hindi ka dapat gumawa ng mag-isa. Nang walang pag-isip, maaaring makaapekto ito ang pag-unlad at direksyon ng aming mga kasuotan. Ngunit, bahagya, ako rin ay gumagawa ng mga nilalaman. Mahalaga rin sa akin ang konsepto at simula ng disenyo ng kasuotan. Ngunit, ang negosyo ay hindi katulad ng simpleng disenyo. Kailangan natin ng sapat na pondo para mapanatili ang katatagan ng studio. Kaya, kailangan nating hanapin ang balanse sa pagitan ng halaga sa negosyo at ng konsepto sa disenyo. Hindi ko pwedeng hayaang ibang tao ang magdikta sa akin ng disenyo. Talagang hindi maintindihan. CJ, matapang ka, ayaw mong pumirma. Pinal na multa na 10 milyon. Mag-isip ka ng paraan. Talagang hindi maintindihan. CJ, matapang ka, ayaw mong pumirma. Paghahatid ng multa ng 10 milyong. Maghanap ka ng paraan. Hi. Masaya akong makilala ka. Kamusta? Kamusta? Ako ay mula sa Plan E na studio ng disenyo. Tagapag-ayos ng nilalaman. Ito ang aming punong disenyor na si Weiwei. Kamusta? Ako si Weiwei. Sa pagkakataong ito, nais kong itanong kung mayroon kayong mga kinakailangan tungkol sa disenyo ng damit. Kaya't sasabihin ko na, ang aming alahas, ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga kalalakihan para sa mga kababaihan, sa kanilang mga pagpipilian sa pagbili ng alahas. At ang disenyo ng damit ay nangangailangan ng naratibong aspeto ng alahas, kasama ang pagiging functional ng damit. At dapat itong ipakita sa isang tiyak na antas. Si Since 1,975 o Hot Since 1,300 at 1,900 sumasalamin Bot Since 1,979. Ang kinang ng alahas. Mula noong 1,900 at 1,900 o kaya noong 1,300 at 1,900, talagang lalaki ang bumibili para sa babae. Pwede rin namang babae ang bumibili para sa sarili niya. O kaya babae ang nagbibigay sa lalaki. Sa tingin ko, ang kasuotan at alahas. Mula noong 1,900 at 1,900 o kaya noong 1,800 at 1,900, magkasangga sila. Nagpapalakas sa isa't isa. Naghanda kami para sa iyo. Ilang mga plano ng pakikipagtulungan. Pakitingnan mo. Kabilang dito ang Neon Lady, ang aming pangunahing kampanya. Nahango sa neon na ilaw at anino. Gamit ang mataas na saturation ng mga hiyas, na pinagsama sa matibay na hiwa. Puno ng detalye ang propesyonal na kasuotan. Bot Synth A 100 at 1,900 Li Hot Since 1,700 at 1,900 lumikha ng visual na epekto. Sumasalamin sa kababaihan, na isang nagniningning sa madilim na gabi. Magsimula na, makeup artist, bilisan mo. Sige, maghanda na. 3, 2. 3, 2. Umalis na. Ano po ang disenyo ng inyong maliit na brand? Ano ang konsepto ng disenyo nito? Naglalabas kami ng set na may isang damit at maraming accessories, na nagbibigay diin sa kakayahang palitan ng alahas. Kasabay ng pagsasama ng damit at alahas, na nagbibigay ng mataas na antas ng karanasan sa custom na damit, na may mataas na kalidad, naka-customize na karanasan, muling pagtukoy, sa imahe ng mga modernong kababaihan sa trabaho, kumpiyansa at epektibo. Napakaganda. Kumusta? Walang duda na tama ang pagpili na makipagtulungan sa amin. Sa katunayan, hindi kami ang pumili sa iyo. Kayo mismo ang pumili para sa sarili nyo. Ano ang ibig sabihin nito? Maunawaan nyo na lang. Sa wakas, ang proyekto na inihanda ng 2 taon, sa wakas ay matagumpay na naisakatuparan. Bagaman medyo mahirap ang proseso. Ngunit, sa wakas, natapos din natin. Isang pangarap sa buhay. Bakit palagi mong tinitingnan ako? Salamat, Ilin.
Bakit ganito ang sabi mo? Simula nung umalis ako sa anan, wala na akong lakas ng loob. Harapin ang dati kong sarili. Noong nakaraan, ako ay pinapahalagahan ng marami. Masyado akong naging mayabang. Palagi kong iniisip na kayang baguhin ang mundong ito. Baguhin ang mga patakaran ng mundo. Ngunit napatunayan kong mali ako. Isinara ko ang aking sarili. Nalubog sa aking sariling utopia. Hanggang sa nakilala kita. Para kang isa pang ako sa paralelong mundo. Ngunit ang mas kahanga-hanga sa iyo ay mayroon kang lakas na bumangon muli mula sa pagkakabagsak. Ikaw ang nagbigay ng landing, ibang kahulugan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kahulugan ng muling pagsilang. Kung wala ang iyong walang kondisyong tiwala at sapat na suporta, hindi ko rin mararating ang araw na ito. Kaya nga, ikaw ang dapat pasalamatan. Ikaw mismo. At Ellen, may nawawalang alahas. Isara ang lahat ng labasan. Walang sinuman ang maaaring umalis sa gusaling ito. I-download ang lahat ng kiki footage mula ngayon. At ipadala ito sa akin. Nahanap na. Nakita na. Nakita na ang ipinadala ko sa'yo. San-san? Mabilis, hanapin mo ito. CJ. Nandito ako sa Mono Charm. Sa mga nakaraang taon, lahat ng mga resources na nasa kamay ko ay ibinigay ko sa'yo. Kailan mo ba ako dadalhin? Huwag kang magmadali. Pagkatapos ng Fashion Week, lahat ng kliyente ay makikipag-collaborate kay Eman. Sa oras na yun, magbubukas tayo ng bagong magazine. Diba, pera lang naman ito, na lumilipat mula sa kaliwang kamay papunta sa kanang kamay. Ikaw na maliit na diwata. Sinasabi mo bang ang mga taong inanyayahan natin ay darating? Kahit isa lang ang dumating, kailangan nating gawing maganda. Ang press conference na ito ay isang laban para sa pagbabago. Ito na ang huling hampas. Pero, mapapaniwala ba nila yung sinasabi natin? Huwag kang mag-alala. Lahat na ay handa na, kulang na lang ang isang hangin mula sa silangan. Sa chess, ito ang pag-angat ng pawn at maging reyna. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Yang Le, hindi ka ba sasabihin na hindi ka nababalik? Napakahalagang bagay na ito. Paano ako hindi makakasama? Kahit papaano, wala namang hirap na ginawa. Mayroon namang kontribusyon, di ba? Pagbalik mo, hindi mo man lang sinabi, ha? Kung sinabi mo, wala na sanang sorpresa, di ba? Buwisit na bata. Mayroon pa akong kaunting bagay na asikasuhin. Umalis na ako muna, ah. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. May iba pa akong gagawin. Umalis na muna ako, ah. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Bulaklak na ibinibigay ko sa'yo. Binabati kita sa pagkuha ng pabalat ng Fashion Week. Malapit ka na sa iyong layunin. Salamat sa'yo. Lijea Hao. Ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? May problema ba sa ulo mo? May sugat ba sa kamay mo? Miss na miss kita. Miss na miss din kita. Nandito na ako. Hindi na ako alis. Pasensya na. Ano na namang kalokohan ang naiisip ni Erin? Pero mga, maliit na bagay lang naman yon. Ano bang kakayahan meron siya?
Hindi ba't alam na niya ang tungkol sa atin? Anong sinasabi mo? Ano bang meron tayo? Magandang araw sa lahat. Ngayon ay Monocharm. Ang unang press conference mula nang itayo ito. Masaya akong makita kayong lahat sa gitna ng inyong abala na dumalo sa aming press conference. Sa press conference na ito, You're in the Charm. Ako ang magbibigay ng ulat. Monocharm. Tungkol sa mga nakamit sa mga nakaraang taon. At ang mga detalye ng ating pakikipagtulungan. Huwag kang mag-alala, Ram Mono ni Irem. Naniniwala ako kay Erin Ran Irem. Kaya niya to Ran Irem. Iyan ay ang kabuang ulat ko tungkol sa Monocharm. Sa mga nakaraang klasikal na kaso. Susunod, may isa pang mahalagang bagay na dapat ipahayag. Sigurado akong nasa kamay ng bawat isa sa inyo. Nakuha na namin ang magazine para sa Fashion Week ngayong taon. Sigurado akong napansin na ng lahat ang mga niche brands ni Nan at Vivi. Napakalapit ng disenyo nila. Sigurado akong nagtatanungan na kayo. Bakit halos magkapareho ang disenyo nila? Ganitong klase ng paksa. Bakit lumabas ito sa parehong magazine? Bakit magkamukha ang dalawang disenyo sa ganitong paksa? Bakit lumabas ito sa parehong magazine? Sa Fashion Week ngayong Oktubre, alam ko, si Aileen ay matagal nang gustong makapanayam si Weiwei. Sana, matulungan mo akong pigilan siya. Pigilan siya. Talagang kawili-wili kayong mag-asawa. Hindi ba dapat suportahan ng boyfriend ang mga bagay na gustong gawin ng girlfriend? Pati na rin ang paghanap ng paraan para tulungan siya. Tulungan mo siya. Ikaw pa. Kailangan mo pang pigilan siya. Bakit ako ang tutulong sa'yo? Dahil ikaw lang ang may kakayahan at pagkakataon. Bilang anak ng punong disenyor ng Echen, sa tingin ko, ikaw ang dapat. Tiyak na hindi ka kontento sa kasalukuyang posisyon mo, di ba? Kung susundin mo ako, ang posisyon ng patnugot ay sa'yo na. Naisip mo na ba? Kung hindi kita tutulungan. Tama. Si Chen Chen ay isang taong may pamilya. Miss kita. Dapat alam mo na siguro, di ba? Ikaw. Kamusta, Yanni? Lin, gusto mo bang isaalang-alang na makipagtulungan sa akin? Lailin, ikaw ay walang hiya at masama. Ito ay talagang paninirang puri. Isa lang itong surveillance video. Hindi ito makapagpapatunay na tinulungan ko siya. Lin Bibi, ngayon ay umamin ka. Maaari pa kitang patawarin. Alam mo yan, hindi ako ganong tao. Huwag makipaglaban ng walang paghahanda. Walang sapat na tiwala. Hindi ko gagawin ang bagay na ito. Kahit na ako'y nagtaksil sa'yo. Hindi ito nangangahulugan. Nakinopya ng Esen ang disenyo ni Weiwei. Si Weiwei ay nagtrabaho dati sa Anan. Ito ay disenyo na kinuha ni Vivi mula sa Anan. Nadala-dala niya. Si Vivi iyon. Siya ang nangupit. At saan ang ebidensya mo? Hindi ako nangupit. Ito ang buong proseso mula sa konsepto hanggang sa disenyo at paggawa ng damit. At si Iman ay nakipag-ugnayan lamang pagkatapos kong matapos ang paggawa ng damit. Sa pabrika na ito, para sa mass production ng damit, may ebidensya ako na nagpapatunay na si Ellen ang nanloko sa aking disenyo. Ito ang buong timeline mula sa konsepto hanggang sa paggawa ng damit. At si Iman, nang matapos ko na ang paggawa ng damit, saka siya nakipag-ugnayan sa pabrika ng damit. Para sa mass production ng mga kasuotan, may ebidensya ako na nagpapatunay na si Ellen ang nanloko sa aking likha. Irene, sabi nga nila ang mga masiselang bagay sa bahay, huwag ipagsabi sa iba. Napakaseryosong bagay nito. Bakit mo pinili na ipahayag ito sa press conference? Sa halip na ayusin ito ng pribado, mukhang gusto mong wasakin ang Monocharm para sa iyong sariling interes. Ako ang may gustong wasakin ang Monocharm. O gusto mo bang pabagsakin? Rende Monocharm. Ikaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga kalokohan mo.
Huwag kang mag-inay na parang ikaw ang biktima. Sa kabila ng lahat, hindi ka karapat-dapat na magsalita. Hindi ako ang dapat magsalita. Hayaan mong marinig ng lahat. Sabihin mo kung ano ang sinabi mo. Nasa monocharm ako. Sa mga nakaraang taon, ibinigay ko na sa iyo ang mga yaman ko. Kailan mo ako dadalhin? Huwag kang magmadali. Pagkatapos ng Fashion Week, lahat ng kliyente ay makikipagtulungan sa NN. Sa oras na yon, magsisimula tayong magbukas ng bagong magazine. Ang pera na ito, hindi ba't ito ay mula sa kaliwang kamay, na ililipat sa kanang kamay? Ikaw, maliit na engkanto. Lahat ng ito ay peke lahat. Huwag kayong makinig sa baliw na ito. Baliw na babae. Sino siya? Sino ang nagpasimula nito sa'yo? Ako yun. Hello. Irene, nasaan ka na? Mga kalahating oras siguro. CJ, naghihintay na ako sa'yo. Ang pangunahing bida sa ating kasiyahan. Naintindihan ko. Siguradong darating ng on time. Sige, magkita tayo sandali. Kamusta na? Sabi mo, kalahating oras na lang. 8. Ano ang gagawin ko kung tumanggi si Aileen? Walang anuman, matibay ang mukha mo. 8. Lahat ay handa na. Sundin ba ang orihinal na plano? Sundin ang orihinal na plano. Okay. Narito na ang ating pangunahing tauhan. Binabati kita. Sa wakas, natapos mo na ang layunin mo sa loob ng maraming taon. Kailangan ko ring magpasalamat sa inyo. Kung wala kayo, hindi ko rin makakamit ang ngayon. Mga tagumpay sa buhay. Sabihin mo ito. Anong amoy yan? May apoy ba sa lugar? Sige, titingnan ko. Tiyak na. Sasama ako sa inyo. Maghintay ka rito. Anong amoy ito? Nasusunog ba sa kabilang lugar? Aalis ako, tingnan ko. Siguradong ganoon. Sasamahan ko kayo. Maghintay ka dito. 我们第一次的相遇在指尖，无论怎么躲都被吸引视线。屏幕升起了温度，眼神把我心困住，小弟听这种。 Lijea How, bakit ang mga kaibigan mo ang hindi mapagkakatiwalaan? Paano naman ito magiging hindi maaasahan? Ito ay tinatawag na charisma. Hello, ako si Leo. Leo. Ito ang sorpresa na inihanda mo para sa akin. Shanky. Shanky at Landing. Anong koneksyon nito? Magdala ka. CJ. Ang ate Erin ay sobrang abala. Parang isang taon ang lumipas sa isang araw. Tama na. Huwag mong gamitin ang mga ganyan sa akin. Paano naman ang ate Erin? Maihahambing sa iba. Pasensya na. Akala ko dati ikaw ang may kasalanan. Akala ko ikaw lang isang mayayamang binatang mahilig mag-inom, maglakwatsa. Walang anuman. Sabi nila yan sa akin ng maraming tao. At wala namang masama doon. Dadalahin kita sa isang magandang lugar. Pwede ba kitang maging girlfriend? Hindi naman ito kasal. Bakit mo ako binilhan ng singsing na diamante? Kasi gusto kong ipakita sa'yo na ito ay para lamang sa'yo. At ikaw lang ang tanging nagmamay-ari nito. Kahit hindi ka pumayag, ayos lang sa akin. Gusto ko lang sana. Ilagay mo ito sa akin. CJ. Sinasadya ko ito para sa'yo.